gagaling ka na, gagaling na tayo sa LTV Embassy, tuturuan nila tayo. Sa panahong ito, lahat na yata ng mga tao ay stress. Kabilang ka ba doon, Doc? I'm sure hindi kasi energy. Okay. Kaya naman usong-uso po ang mga nagpapatayo ng massage clinics, di ba? Siyempre, alam niyo naman, massage clinics yan. Siyempre, pag pumunta ka dyan, magpaparelax. Tama ba ako doon, Doc? O actually, paborito ko yun. Lagi akong pupunta ron. Tama ka dyan, partner. Tsaka actually po, no, napakarami po ngayon ng mga treatment, okay, yung mga modalities na ginagawa. Pero ito, partner, alam mo ba yung Ventosa therapy? Nakasubok na ako dyan. Kasubukan na, no? Ito po yung makalumang paraan po para po magpaginawa ng likod kapag ka nananakit. At may mga ginagamit dito at trivia po, may baso po rito. Oo, natatakot nga ako dati eh. Baka mapaso kasi, no? Baka matumba yung kandila. Yung kandila sa loob. Pero ito po, mga televiewers po natin, panoorin ninyo paano ba ginagawa itong Ventosa therapy na ito. Ito pong Ventosa na acupressure. May acupoint sa blue is the positive part of the body, and the red is for the negative part. Yin ang yang, init at lamig. So sa respiratory, dito po yan nakasaad kung saan siya lalagyan ng Ventosa. And then the other one is lahat po yon ay naka-indicate pati sa liver dito sa may kamay. And the other is here sa likod. Ang indication po lahat nun ay positive and negative. And then dito po naman sa Ventosang sa crystal deposit sa likod, lahat ng lamig. Through this glass, nalalagyan po siya ng coins with gauze, 5 peso coin with gauze, sasamahan ng lalagyan po ng apoy, sisindihan para higupin niyan lahat yung crystal deposit na lamig. Dedemo na po natin ito sa pasyente. Ito po yung 5 piso na ibabalot ko sa gasa para sa running Ventosa. Itatali ko po yung coins na mahigpit. Sa pamamagitan po nitong pagtali nito ay ipapasok ko siya sa loob ng baso habang may apoy. Bago ko po binalot ito, hinugasan ko muna siya sa running water. Lahat po siya kailangan malinis at sterilize. Ito po ang aking kliyente, preparing for Ventosa. A-applyan ko muna siya ng oil. I-apply ko po ang organic oil sa katawan ng aking kliyente. Ito po yung paghaplos ng paitaas is, and then is the negative, the right side, and this the left side. Ito po yung baso. Ito po yung tinatawag na running Ventosa. Tuloy-tuloy po ang running Ventosa and then going to pataas. Makikita po natin yung lamig, lumalabas. Ang ibig sabihin, yung tubig. Ang likod ang pinaka malaking bahagi ng katawan na pwedeng pasukan ng lamig. Makikita rito kung paano siya namumula. Ang maganda rito, yung blood circulation niya nagiging maayos. After nito, hindi siya pwede munang magbasa o maghilamos. Pagpunas, hindi rin pwede. Hintayin pa niya ang mga 8 oras. Pangalawa po natin gagawin ay paglalagay ng Ventosa. Tawag po dito ay hasi. Aalis ng lamig ng katawan, lalo na po sa may mga sipon. Ito po ay nakakatulong sa respiratory system. Lahat po ng points na to sa lungs system ay makakatulong. Yan po ang way na nakakatulong sa maayos na paghinga at sa maayos na daluyan ng dugo. Mag-stay ito ng 5 minutes. Pagtapos po nito ay hahagurin ko siya, hahaplusin para lalong makatulong na makaluwag ang kanyang paghinga. Mahalaga ang
haplos sa katawan ng isang tao, lalo na siya ay mayroong karamdaman. Nakakatulong po ito na gumaan ang kanyang nararamdaman. Ang dapat gawin dito sa cupping ay 4 times a day, lalo na't hirap na hirap ang pasyente sa paghinga. 2 minutes po ang cupping. So, left going up is positive, negative is right going down. Ito po yung pangatlong part. This is the heaven part. Halimbawa, ang pasyente ay sinisipon o ang bata, kailangan po i-crease ito. Ito po yung heaven part ng body natin na tumatanggap ng energy. So, kailangan po muna, bago ihaplusin, kailangan i-crease ang kanyang kalamnan. Ito po yung stress point. Dito po nagsisimula ang stiff neck, sakit sa ulo. Kaya dito po sa point na to, ang importante na ma-pisil. Lalagyan ko po siya ngayon ng organic herbal oil. Dahil kasi ito po ay walang mga very natural at walang mga synthetic na chemicals. Dito po lahat sumisiksik ang pagkakaroon ng mahigpit at mahihirapan siyang kumilos pag ito ay stiff. Mahigpit po stiff po ang muscle. Mahirapan siyang kumilos, gumalaw, lalo na pag may respiratory problem. Deep po ang kailangan dito kasi muscle tissue. Mararamdaman po ng isang pasyente kung gaano ka-stiff ang kanyang muscle sa likod. Gagaling ka na, gagaling na tayo sa LTV Embassy, tuturuan nila tayo.